Tigil pasada ang buwelta ng grupong Piston sa deadline bukas ng PUV consolidation. Habang ang grupong Manibela, pinag-iisipan pa kung magta-transport strike na rin sila. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Itinodo ng grupong Piston ang tigil pasada na sinabayan pa ng protesta para kontrahin ang PUV modernization program. Bukas na ang deadline sa PUV consolidation o yung pagsali sa kooperatiba at korporasyon. Kung hindi makapag-comply riyan, hindi na pwedeng bumiyahe pagpatak ng Mayo. Para sa mga driver at operator, problema lang ang idudulot ng PUV modernization. Kakailanganin kasi nilang mangutang para makabili ng modern jeepney. Bakit po kami mangungutang pa ng milyon? Hindi ho namin kaya. Tulad po namin may mga anak po kami at mga pamilya. Paano ho kami magbabayad pa po kami ng milyon? Hanggang sa May 1, araw ng mga manggagawa ang tigil pasada ng grupong Piston. Ngayon pa lang, ramdam na yan ng mga pasahero. Magta-tricycle na lang. Tanggap naman kasi ganun talaga eh. Sa kabila niyan, giniit ng LTFRB na hindi kinulang sa pampublikong sasakyan ngayong araw kahit pa nagtigil pasada ang Piston. Hindi gaya nung mga nakaraang transport strike. Hindi kasali ngayon ang grupong Manibela na una nang nagsabing magtitigil pasada sila bago ang deadline bukas. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nagkaroon sila ng miscommunication kaya hindi nakalahok sa tigil pasada ang kanilang grupo. Pero handa raw silang sumali kung kinakailangan. Wala talaga kaming strike ngayon. Unless mamaya makarinig na naman kami ng pang-aapi doon sa aming kasamang Piston, hindi din namin sila pinababayaan. Kanina, naghain din ng supplemental petition ang Piston kasama ang Bayan Muna Party List para sa temporary restraining order sa Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng PUV modernization program. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.